Sa Pilipinas, bahagi ng araw-araw na ritual ang paliligo, pag-alis ng pawis pagkatapos magtrabaho o pagre-relax bago matulog. Para sa maraming pamilya, lalo na sa mga nakatatanda, ang paliligo ay hindi lang kalinisan. Ito ay panahon ng personal na alaga at pagninilay. Ngunit may mga simpleng kaugalian sa pagligo na kapag hindi iniingatang mabuti ay maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan ng mga taong lampas 60 anyos. Hindi biro ang mga datos mula sa ibang bansa na may mataas na bilang ng mga bath-related na pagkamatay at malubhang insidente sa matatanda. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang kombinasyon ng mainit na tubig, malalaking pagbabago sa temperatura, madulas na palikuran at pag-iisa habang naliligo ay nag-aambag sa biglaang pagkasira ng sirkulasyon, pagkalunod o pagkahulog na nagreresulta sa malubhang pinsala o kamatayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ng malalim ang 5 pinakamapanganib na ugali sa paliligo para sa mga senior, bakit sila mapanganib ayon sa medikal na pananaliksik at, pinakaimportante, paano ito ayusin ayon gamit ang praktikal, abot kayang solusyon na angkop sa kulturang Pilipino, mula sa pagpapalit ng ugali sa temperatura ng tubig, paglalagay ng anti-slip at hawakan sa banyo, hanggang sa pagbuo ng simpleng check-in na routine sa pamilya. Hihimayin natin ang bawat ugali sa paraang madaling maintindihan ng mga senior at ng kanilang mga anak o tagapag-alaga. Gagamit tayo ng mga halimbawa na pamilyar sa buhay Pilipino. Halimbawa, pagligo matapos magtrabaho sa bukid o sa palengke, pagligo bago matulog dahil sa init, o ang pagkakatulog agad pagkatapos maligo. Sa pagtatapos, bibigyan din natin ng step-by-step na checklist at ilang payo mula sa doktor at mga caregiver para makagawa ng mabilis na pagbabago sa bahay, dahil maliit na pagbabago lamang ang kailangan para makabawas ng malaking panganib. Ang layunin, hindi takutin, kundi bigyan ng alam at solusyon ang bawat pamilya na may mahal sa buhay na senior. Sinusuportahan ng mga internasyonal na pag-aaral ang ideya na maaming bath-related incidents ay nangyayari sa matatanda at madalas na may kinalaman sa temperatura at kalagayan ng banyo. Ugali bilang 1. Pagligo sa sobrang init, hot baths o sobrang mainit na shower, keep her own. Maraming Pilipino, lalo na ang nakatatanda, ay nasanay sa pagligo gamit ang mainit na tubig. Mainit kasi ay nakakagaan sa mga kasukasuan, nakakabawas ng paninigas at nagbibigay ng ginhawa pagkatapos ng araw na pagod. Ngunit, ang sobrang init, lalo kung napakainit ng tubig o napalalim ang katawan sa mainit na paliguan, ay maaaring magdulot ng biglaang pagbabago sa daloy ng dugo at presyon ng dugo. Sa madaling salita, ang biglang pagluwag ng mga ugat dahil sa init, vasodilation, ay maaaring magpababa ng presyon at magdulot ng pagkahilo o sinkope, pagsakalbo. Habang ang pag-akyat ng puso para mag-adjust ay nagpapabigat ng trabalo sa puso, isang bagay na delikado sa mga may existing na sakit sa puso. Sa ilang malalaking pag-aaral at pagsusuri sa bath-related deaths, napansin na maraming pangyayari ng cardiac arrest o pagsakmal habang naliligo ng mainit, at ang mga insidenteng iyon ay mas laganap sa matatanda, lalo na sa malamig na panahon kapag malaki ang pagkakaiba ng temperatura ng hangin at tubig. Sa kulturang Pilipino, mataas ang tendency ng mga senior na manatili ng matagal sa mainit na tubig dahil sa ginhawa. Ngunit, ang tagal at sobrang init ay nagdaragdag ng panganib. Ano ang gagawin? Una, ituro natin ang ideal. Gumamit ng maligamgan o bahagyang mainit na tubig, hindi napakainit. Subukan ang tubig gamit ang siko at panatilihin ang langis ng tubig na komportable at hindi nagdudulot ng pamumula sa balat. Limitahan ang oras ng paliligo sa 10 to 15 minuto lamang. Hindi kailangan ng mahahabang paliligo para malinis.
Kung may hypertension o sakit sa puso, magpakonsulta muna sa doktor tungkol sa recommended na temperatura at haba ng paliligo. Iwasan din ang pag-inom ng alak bago maligo dahil nagpapalala ito ng presyon ng dugo. Sa bahay, maaaring maglagay ng thermometer sa gripo o bumili ng shower mixer na may temperature limiter para hindi lumagpas sa ligtas na temperatura. Ang maliit na pagsasaayos na ito ay makakatulong ng malaki para maiwasan ang biglaang pagkahulog ng presyon o cardiac stress. Ugali bilang 2. Pagligo ng nag-iisa nang walang check-in o emergency plan. Sa maraming pamilyang Pilipino, natural lang ang pagrespeto sa pribasya. Hayaan mo na, mag-isa na siya magpaligo. Ngunit kapag ang taong ito ay lampas 60 at may kasaysayan ng alta presyon, diabetes o sakit sa puso, ang pagligo ng walang sinuman na magti-check o walang madaling access sa tawag pang emerhensya ay nagdaragdag ng panganib. Kung mangyari ang biglaang pagkahilo, pagkahubog o cardiac event habang naliligo, ang pagkakaantala ng pag-rescue o pagkuha ng tulong ay maaaring magresulta sa malubhang pinsala o kamatayan. May katibayan mula sa mga pag-aaral sa bath-related incidents na maraming biktima ay natagpuan lamang matapos ang mahabang oras o ng resulta ng drowning sa bathtub, at kadalasan ang mga biktimang ito ay nasa edad 65 pataas. Sa Pilipinas, kung saan maraming pamilya ang magkakasama sa isang bahay o may mga kapitbahay na palaging dumaraan, simple at mabisang solusyon ang maaaring ipatupad. Gumawa ng check-in routine, halimbawa, isang text o tawag bago at pagkatapos maligo. Mag-iwan ng pintuan na bahagyang naka-unlock ngulit may privacy, o gumamit ng door chain na madaling buksan mula sa labas sa emergency at ilagay ang mobile phone o panic button malapit sa palikuran. Para sa mga naliligaw ng loob o may mataas na panganib, magandang mag-invest sa simpleng personal alarm o wearable emergency button na konektado sa anak o kapitbahay. Huwag kalimutan, kung may taglay na malubhang sakit, lalo na kung may history ng syncope o severe arrhythmias, mas mainam na magpaligo ng may kasama o gumamit ng sink o bidet style wash at maikling shower sa upo, sitting shower sa halip na buong paglublob sa bathtub. Ang mga simpleng hakbang na ito ay praktikal at kaagad na makakabawas ng panganib ng mga insidenteng nauuwi sa malubhang pinsala o pagkawala ng buhay. Mga kaso ng bath-related death na naitala sa ibang bansa ay madalas na kinasasangkutan ng matatanda na nag-iisa habang naliligo. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga informasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ugali bilang 3. Walang anti-slip, walang grab bars, delikado sa pagdulas at pagkahulog. Isa sa pinakamalaking sanhi ng pinsala sa matatanda sa loob ng bahay ay ang pagkahulog. At ang banyo ay isa sa pinakapanganib na lugar. Ayon sa datos mula sa mga health agencies, higit sa 1 sa 4 na matatanda ay nakakaranas ng pagdagsa kada taon. At maraming pagkahulog ang nangyayari sa banyo. Madulas na tiles, tubig na tumutulo at kawalan ng sapat na hawakan. Sa kulturang Pilipino kung saan ang maraming bahay ay may maliit at madalas basang palikuran, ito ay mas mapanganib lalo na para sa mga senior na may kahinaan sa balance o gumagamit ng maraming gamot na nakakaantala ng reaksyon. Ang solusyon ay simple at abot-kaya. Maglagay ng non-slip mat sa loob at labas ng shower or bathtub. Gumamit ng permanenteng grab bars na nakaangkla ng maayos sa pader. Huwag mga suction only na hindi matibay. Mag-install ng shower chair o fold-down seat para sa mga hindi na kayang tumayo ng matagal. At tiyakin may sapat na ilaw sa banyo. Gumamit ng motion sensor light kung kinakailangan. Para sa mga bahay na may hagdan papunta sa palikuran, siguraduhing may handrail at walang sagabal sa daan. Huwag din maglagay ng mga basurahan o madadaling madulas na bagay sa sahig. Turuan ang buong pamilya na agad punasan ng tumagas na tubig at regular na suriin ang kondisyon ng tiles at grout.
Bukod pa rito, magpa-check sa doktor kung may gamot na siyang nagdudulot ng pagkahilo bilang side effect dahil kapag pinagsama ang gamot at madulas na palikuran, tumataas ng malaki ang tsansa ng pagkahulog. Ang maliit na gastos para sa anti-slip at grab bars ay maliit kumpara sa pondo at pagdurusa kapag nagkaroon ng fracture or traumatic injury na madalas magdulot ng permanenteng pagbabago sa buhay ng isang senior. Ang mga pag-aaral tungkol sa falls at fall prevention ay malinaw. Pagbabawas ng hazard sa bahay ay epektibong nagpapababa ng incidence ng pagkahulog sa matatanda. Ugali bilang 4. Mahabang paliligo, sobrang tagal sa tubig at paggamit ng sobrang matapang na sabon. Marami sa atin ang nasanay sa mahahabang paliligo para mag-relax, para gumaan ng kalamnan o para linisin ng mabuti. Ngulit sa mga senior, ang mahabang exposure sa tubig, lalo ya kung mainit, ay maaaring puminsala sa natural na proteksyon ng balat, skin barrier. Ang research sa dermatolohiya ay nagpapakita na ang matagal na pagkalubong sa tubig at mataas na temperatura ay nag-aalis ng natural oils at naglalantad sa balat sa pagkatuyo, pamumula at pag-crack, kondisyon na nagpapadali sa pagsalakay ng mikrobyo at infeksyon. Ang mga matatandang balat ay mas manipis at mas mahina ang repair capacity kaya mas mabilis itong mapapahamak. Bukod pa rito, ang labis na pagligo ay maaaring magdulot ng dehidrasyon sa katawan, lalo na kung walang sapat na pag-inom ng tubig pagkatapos at sa ilang senior na may problema sa electrolyte balance, maaaring magdulot ito ng pag-alog ng puso o pagkahilo. Sa kulturang Pilipino, uso pa rin gumamit ng matapang na sabon o paligo ng madalas dahil sa init at pawis. Pero para sa senior, mas mainam ang maligamgam na tubig, banayad na pH-balanced o moisturizing cleanser at paggamit ng moisturizer agad pagkatapos mag-towel dry habang bahagyang mamasa-masa pa ang balat. Limitahan ang paliligo sa 5 hanggang 5 minuto at iwasan ang pag-scrub ng malakas. Gumamit ng malambot na washcloth. Para sa mga may eczema o diabetic na may panganib na ulcer, mas mahalagang sumangguni sa health provider para sa skincare plan at regular na inspeksyon. Ang simpleng habit na mag-moisturize pagkatapos maligo at gumamit ng banayad na sabon ay makakatulong na mapanatili ang integridad ng balat at maiwasan ang impeksyon na posibleng mag-lead sa mas seryosong komplikasyon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ugaling bilang 5. Bigla ang pagbabago ng temperatura, cold shock, paglamig pagkatapos ng mainit na paligo, at pagligo sa napakalamig na tubig. Sa ilang kultura, kabilang ang ilan sa mga kababayan natin, may mga ugali ng paglalapat ng malamig o matalim na pagbabago ng temperatura bilang therapy. Halimbawa, pagligo muna ng mainit tapos biglang malamig na shower para magising ang katawan. May mga taong naniniwala na nakakatulong ito sa sirkulasyon o sa pagbawas ng pamamaga. Gayunpaman, para sa mga senior, ang biglaang pagbabago sa temperatura ay maaaring mag-trigger ng tinatawag na cold shock response, isang mabilis na pagtaas ng paghinga, tibok ng puso at pagtaas ng presyon na maaaring magpabigat sa puso at magdulot ng arrhythmia o biglaang cardiac event. Ang American Heart Association at iba pang health sources ay nagbabala na ang malamig na plunge o biglaang lamig, lalo na kapag sinundan ng umiinit na kapaligiran o kung ang katawan ay hindi handa, ay maaaring magdulot ng seryosong stress sa cardiovascular system. Sa kabilang dako, ang paglabas mula sa mainit na paligo papunta sa malamig na hangin, lalo na kung malamig ang banyo o kwarto, ay nagpapataas din ang panganib ng heat shock-like reactions o sudden blood pressure swings. Para sa mga senior, mas ligtas ang gradual na pagbabago ng temperatura. Iwasan ang cold plunges, huwag magpalit ng napakainit diretso sa napakalamig at tiyaking mainit ang kwarto kapag aalis mula sa paliguan, lalo na sa malamig na panahon. Makatutulong din ang pag-unat ng dahan-dahan at pag-upo muna sa gilid ng paliguan bago tumayo upang hayaan mag-stabilize ang daloy ng dugo.
Sa Pilipinas, kung saan ang bahay-bahay ay may iba't ibang enemy ng temperatura, halimbawa, walang heating pero malamig kapag tag-ulan, ang payo ay simple. Panatilihing maligamgam ang temperatura sa banyo, iwasan ang abrupt na plunges at kumonsulta sa doktor kung may history ng cardiovascular disease bago subukan ang anumang extreme bathing practice. Ang layunin ay iwasan ang biglaang physiological stress na posibleng magresulta sa malubhang kaganapan. May malakas na ebidensya na cold shock mula sa sudden cold water immersion ay nagdudulot ng acute cardiovascular stress. Pangwakas na kaisipan. Sa pagtapos ng ating malalimang pagtalakay, mahalagang tandaan na ang pagbabago ng ugali sa paliligo para sa mga senior ay hindi nangangailangan ng mamahaling kagamitan o komplikadong medical na interbensyon. Ang unang hakbang ay kamalayan. Kilalanin ang panganib. Sobrang init, pag-iisa habang naniligo, madulas na palikuran, mahabang exposure sa tubig at bigla ang pagbabago ng temperatura. At gawin agad ang una practical na pagbabago. Narito ang madaling sunding checklist na maaaring i-print o isulat ng pamilya. Ito ang: una, gamitin ang maligamgam na tubig, hindi sobrang init. Pangalawa, limitahan ang oras ng paliligo sa 5 hanggang 5 minuto. Pangatlo, magkaroon ng check-in routine, text, tawag, pressure mat sensor, lalo na kung mag-isa ang senior. Pang-apat, maglagay ng non-slip mat at grab bars at isaalang-alang ang shower chair. Pang-lima, gumamit ng bayayat na sabon at agad mag-moisturize pagkatapos maligo. 6, iwasan ang pag-inom ng alak bago maligo. 7, kung may sakit sa puso o kasaysayan ng syncope, magpakonsulta muna at sundin ang payo ng doktor. At 8, panatilihing komportable ang temperatura ng banyo lalo na sa malamig na buwan. Hinihikayat din natin ang mga anak at tagapag-alaga na makipag-usap ng bukas sa senior tungkol sa kanilang comfort at takot. Maraming senior ang ayaw magreklamo para hindi maging pabigat, kaya responsibilidad ng pamilya na mag-offer ng tulong nang hindi nakakahiya. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring magpahaba at mapabuti ang kalidad ng buhay. Mas ligtas na pagligo equals mas kaunting aksidente equals mas maraming araw na magkasama ang pamilya. Sa huli, ang pag-ibig sa pamilya ay ipinapakita sa mga simpleng gawa. Paglagay ng hawakan sa pader, isang mabilis na tawag bago at pagkatapos magpaligo o isang maliit na shower chair, mga gawaing nagpapamatibay sa buhay. Maraming pag-aaral ng bath-related incidents at fall prevention ang nagpapakita na ganitong mga simpleng hakbang ay epektibo sa pagbawas ng panganib sa matatanda. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.